Okay, so andito tayo ngayon sa bayan ng Calawag, Quezon, kung saan makikita natin yung property na ibebenta po natin. So ito ay napakagandang property kasi ah, nakita naman natin dito, dinidevelop na yung kalsada. So dun sa una na pagpunta natin dito, hindi pa siya sementado, pero nung mapunta kami sa gitna, sementado na papunta dito. More or less po ay inabot ng 12 minutes from National Highway or Maharlika Highway. Ang ginugol namin pagpunta dito. So ito po ay malapit pa din sa Maharlika Highway. So ngayon, ito na po yung mismong property kung nakikita natin. Ito po ay bakod nitong kabila. So ito po na yung binebenta. Yan. Diretso po dito sa may bakod na ito. Boundary po yun ng property. Ito pong nakikita natin. Papunta dito. May bakod na. Kaya hindi tayo maliligaw. So tayo po. So ito yung pinaka frontage ng kalsada. So mahaba naman yung kalsada. Pero dito, one way pa lang siya. Pero na makikita natin na ongoing na yung yung pagkakalsada sa kanya. Sementado naman. So ito po yung bakod. So kaya wala tayong kaliligawan dahil may bakod na. Pinabakodan nun ng kabila. Okay. So ito po yung property. So ang property ay halo-halo ng mga tanim katulad ng mahogany, may mga kawayan, may mga niyog. Ang kagandahan dito ay mayroon na tayong ha-herbicide kasi madami siyang puno na niyog. So napakagandang property nito dahil mababa pa ngayon ang presyo. Yan, ito may mga mahogany siya. Tapos may mga kasunod na mga ano katatanim lang ng mga niyog. Yun, may puno din ng langka. Tapos may puno ng santol. Sa apple okay nito. Then may puno ng mangga. So ito yung property. May kalamyas dyan. Makikita natin. Ganda itong diretso pa ito. Tayo dito. So ito. Kaliwat kanan ng property ay niyugan. Okay. So ito, napakaganda. So nandun na itras lang. So ito pataas siya ng portion siyang pataas. So malayo pa yung abot nito. So nandun may malaking mangga. Ito ay puno ng talisay. Tama ano? Ayun po. So, Yung mamaya. Yan sir, ang pagkita mas sa ito huhulog. Kapag nag-sir, dito pa ito. so dito daw yung pagitan. Ibig sabihin itong kabilang ito, hindi nakasama. Hindi na po yan kasama yung kabila. Tapos Ito po yung hulo, aray. nandiyan ang mohon. Ito po, oh. Aray. Yan. Diretso po paparoon. Nandun daw yung mohon. Aray, aray. Yan, yung yan. Diretso po paparoon. So pataas pa siya. Pataas. Napakaganda at may mga kawayan. Narito.
pag ang makakabi doon. Pagbaba, yun na, may kalsada. Maganda nga nito, may kalsada siya. May kalsada pataas. Hindi na magpapagawa pa ng Papunta kalsada. pa tayo dito sa dulo doon. Maluwang eh, sa kulay 10 hektarya eh. Paano Dito na lang tayo. Yeah. Okay, so dito tayo sa part na kanan. So papasokin natin yung property. So ito yung dating binakayan. Kaya mayroong ano, simento. Ito naman ay mga bang tawag dito, Opo, yan ay ano, kakao. kakao. Mga kakao, mga mangga. So may linya na dito ng kuryente. Eh, meron ayan, mga siro. Yan yung linya. Ano. Oo, Tapos ito, yan po yung pagitan na yan, ito iba na yan. iba na ito. O, basta ito lang yan ang bakod eh. So ibig sabihin dito, Boundaryhan ito. ito yung boundary. Ang malaki talagang property ay doon Oo. sa kabila. Sa kabila. Oo. So ang ilog, Ay, ito. ito ang ilog. Andito ang ilog. Oo, Tingnan ito. natin ang ilog. Yung medyo masama-sama lang, sabi ko. Warang nga lang, araw. So ibig itong portion na ito kasama pa. Kasama po yan. Ang ganda. Ibig sabihin may tabi din itong ilog. Oo, ayun. Sa tabi na yan, mga pangilog eh. Oo. Kaya So sabi ko, tingnan natin dito. Ritual, ay wala yung problema. Ang nag-iisip ko yan. So ito Ayun kasama na po ang ano eh. Ayun ang pagitan na oh. Yung mga bakod na yan. May bakod na po sila. Okay, ito po yung kuryente. Kaya yan po ito. Ang pagitan ang itong bakod. Ito na po ang pagitan. Ito. Yan, yan, So, yan. ito ang- Yan, yan ang pagitan. oh. Ito ang pagitan, ano? Oo, yan, bakod na yan. Tapos, ito yung papunta dun sa ilog. Sa ilog. Ayan, sir. Ito yung kasama pa sigurado. Oo. Laya ng mga din kakao, oh. Ito. Ako na nga, sir. Ano yung tag-araw na? Kaya maunti ang tubig. Dito nga. Sir, dito pa tayo. Sabi sana din tayo sa baba. So, yun yung tubig. Yan. So, kaya kulay itim na lamang ay hapon na dito. More or less alas 6 na ng hapon. Kaya akala natin kulay itim pero yan ay ano. Maganda yan. Anong yan. Saka, tapos dito parang may kuweba dito sa loob. Sabi po. Yan. So, may sapa siya. Dito sa property. Yun ang kagandahan nito. May bakod na. May partition na. Hindi na tayo magpapa-relocate pa kasi relocate na dahil yung katabi Bakod na. ay may bakod. So hindi na mawawala yung property. May boundary na talaga siya. So ito po yung property na tinitingnan natin. Ano nga sukat ito? I think kulang sir na 10,000. Kulang 10. Makikita yun. Kulang sa ilang ng 10 hektarya. Hindi ko alam sir. So di 9 hectares na mahigit itong property nito. So, napakaganda at ang lapit lamang dun sa Maharlika Highway. More or less 12 minutes, 12 to 15 minutes po. Nandun ka na sa Maharlika Highway. Kaya madaling pagpasok dito dahil possible naman ang sasakyan. Okay, so ang pupuntahan naman natin yung kabilang part kasi napasok na natin yung kanan, kaliwa naman tayo. So titingnan natin kung ano ang laman dito sa loob ng kaliwang bahagi. So itong kaliwang bahagi ay pataas ng konti. Pero ang kagandahan nga ay di possible siya ng sasakyan. Tapos madaming tanim na niyog. So, sa tingin ko mga 150 kapuno ang isang hektarya nito. Sa pinakamababa na estimate. Ayun. Niyog. Kung siyam, mabuti ng Nasa 1.5 puno. nasa 1,500 ka puno na niyog.
So napaka gandang investment ito dahil kikita ka ng malaki, at the same time mayroon ka pang property na habang tumatagal ay bumabalyo ang presyo at kasi tabing kalsada. So, ito yung malaking mangga. Ito yung malaking mangga. Okay. So, ito yung pinaka center ng property. Pinaka-gitna siya. Yung makikita natin dito na madami naman talagang puno. Solid naman siya sa puno. Ano yun? Kaya madami ma-harvest dito. Anong puno yun? Yung malaki? Kalumpit. Kalumpit. Ay, yung kinakain ng ng bunga. Ito maganda kahoy. Ano yung kahoy nga yun? Yan yata yan yung ayupag. Ano tigas na ayun. Magtibay na haligi yan. Oo. Maganda kahoy. Sa yupag. Walang Pula kahoy na. mapula pa ang mahugan. Ito kuya, doon sa baba na yan. So lahat ito. Ay, malawak pa ito pa paroon. Mababa pa. Yung dalating natin kakapalang nyugan dyan, yun ang video nga kung halimbawa. Ayun. Ayun. Okay, so nandito na tayo sa last part ng property. Hanggang doon daw siya. Doon sa, Papanyo pa yan pa. doon sa may, Meron pa yan pa paroon. may dulo pa doon. So napakalawak nito kasi kulang 10 hectares yung property. Si Kuya yung kapatid ng owner. So ito po yung Niugan. Talagang sabi nga niya, mababa daw sa 1,800 kapuno yun dito sa property nito. Dahil makikita naman talaga natin na halos ay talaga namang punong-puno ng puno ng niyog. Kaya napakaganda kahit dito sa area ito. Punong-puno pa din ang niyog. So doon sa mga client natin na nasa ibang bansa at saka nandito sa Pilipinas na gustong mag-avail ng property, may present ko po ito 9 hectares na lampas na matatagpuan sa Calawag, Quezon. So maganda siya kasi tabing kalsada at 12 minutes lang nandito ka na sa property. May kalsada siya pero hindi yung kalahati na part ay hindi pa kalsada na sementado. So napakagandang property ito. Kung gusto mo na magkamera ng isang rancho o kaya ay kung gusto mong mag-retired, balak mo nang mag-retired sa panahon ito, dito na kasi napakagandang investment, may kita na kagad, may balik, may return na ng investment. So, pwede itong gawing poultry, pwedeng lagyan ng babuyan kasi may sonal itong lugar na ito. So, sa mga subscriber ko, thank you so much for watching our video and hopefully second video po natin may papakita tayong mas magandang property. Thank you so much at God bless po sa inyong lahat. Have a nice day at mabuhay po kayo.